Inihahanda na ng Bureau of Customs ang paghahain ng matibay na kaso laban sa mga consolidators at deconsolidators na responsable sa mga abandonadong balikbayan boxes sa Pantalan. Paliwanag ng Customs na abandona ang mga ito dahil sa hindi pagbabayad ng buwis at port charges ng mga deconsolidators. Samantala, pagsisikapan naman ng ahensya na maihatid na sa mga kaanak ng mga OFW sa Pilipinas ang libu-libong balikbayan boxes sa loob ng 60 araw. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nasa mahigit 100 container vans na naglalaman ng libo-libong abandonadong balikbayan boxes ng mga OFW ang natitira pang nakatengka sa BOC Manila International Container Port dahil sa kapabayaan at hindi pagbabayad ng buwis ng mga deconsolidators. Aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno matapos ang sinagawang inspeksyon, maaring ang ibang laman ng mga kahon ay expired na dahil sa taon na ang inabot ng mga ito sa Pantalan na karamihan sa mga kahon ay galing Middle East. Saad ng opisyal, hindi ito ginusto ng Customs at ginagawa na daw nila ang lahat para maipadala na ang mga ito sa mga mahal sa buhay ng mga OFW dito sa Pilipinas. At target ng Bureau na maipamahagi ang mga package na nasa 70 container van sa loob ng 60 araw. Nabigyan ng Customs ng mahigit 30 million pesos ang Finance Department para sa forwarding cost at para mabayaran ang unpaid obligation ng mga kumpanya. Iniulat namin out of the 147 containers, 140 yan yung punong-punong na mga containers at 7 na hindi punong-punong containers. So 147 pa rin yan. Nakaka-33 containers na tayo na i-release sa mga forwarders. At mapapabilis pa yan dahil sa tulong ng DMW na pirmahan na ng DMW yung kasunduan sa amin sa BOC na maiparelease pa namin yung mahigit 70 mga container. Huwag po kayo mag-alala, parating na po sa inyo mga mahal sa buhay yung inyong mga boxes. Subalit ganun pa man, alam namin may mga pagkain dyan na maaaring sa ngayon ay nasira na o hindi natin pare-parehong ginusto to. Hindi nyo ito gusto, hindi ito gusto ng BOC. Kaya nga ginagawa natin maparelease kagad to. Positibo ang BOC na mas mapapabilis pa ang pamamahagi ng mga balikbayan box dahil hindi na peak season ngayon. Yung mga forwarders natin, mas may pagkakataon na sila mapadala yung ating mga boxes ngayon. Ang estimate namin, hindi bababa sa more than 50,000, more than 54,000 boxes ang ating dapat mai-deliver sa ating mga kababayan. At yan ay maaaring umabot pa hanggang 120,000 boxes. Depende sa sukat ng boxes nila. Higit sa lahat ayon kay Commissioner Nepomuceno, ay naasikaso na nila ang pangangalap ng ebidensya, case build-up at paghain ng kaso sa 11 deconsolidators na responsable sa pagkakaambandona ng mga balikbayan box sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI. Dapat na raw gawin ngayon ng Customs ang pagdedemanda para sila'y mapanagot at hindi na maulit ang mga ganitong kapabayaan. Pananagutin natin yung mga magkaroon ng pagkakamali o sinadya nilang huwag talagang i-deliver ito dahil inabandon nila itong kanilang obligasyon sa mga OFWs. Ang ibig sabihin po nun, nung dumating yung mga containers, hindi binayaran ng mga deconsolidators yung port charges. Yan yung mga dapat bayaran sa mga port operators. Private sector po yan. At hindi rin naman binayaran ng deconsolidators yung mga taxes na dapat bayaran sa ating pamahalaan. Kaya yan ay abandon. Nagdadamdam na ang BOC dahil pag tinignan yung websites, karamihan dito sa 11 deconsolidators na to, ang nakalagay po doon ay pending in the Bureau of Customs. So, ang importante po ngayon, malaman ng ating mga kababayan na dapat pumili na sila ng kanilang pagpapadalhan ng kanilang mga pinaghirapang pasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. Habang wala pa ang kaso, revocation muna sa registration ng mga deconsolidators ang ginagawa ng Customs maging ang pribilehiyo na magkaroon ito ng transaksyon sa kanila. Maghihigpit na rin daw sila sa accreditation ng mga kumpanya. Inaasikaso na rin ng Bureau of Customs ang paghahabol din sa 12 consolidators na nag-ooperate sa labas ng Pilipinas. Gusto ng Bureau na masampahan ang mga ito ng large-scale staffa kasama ang kanilang mga kontratang deconsolidator sa bansa at mahanapan sila ng mga iba pang violation para makapagbayad ng penalties at makulong. Isa sa mga tinitingnang anggulo dito ay may kontrabahan na nangyari sa pagitan ng mga ito upang hindi talaga makarating sa magkaanak ng mga OFW ang kanilang mga package. Yung sa consolidators, doon namin higit na kailangan ng tulong ng NBI
paano namin maidudugtong yung pananagutan ng mga consolidators dahil yan, sila ay registered sa ibang bansa. Wala kaming jurisdiction ang BOC basta-basta dyan sa consolidators dahil foreign companies yan. Tulad kanina, nung napansin nga ni Commissioner, dito pa lang sa pag-impake, itong mga pasalubong o padala, no? Makikita mo na parang not sorted out. Iba-iba siya, parang paano ba yun, di ba? Parang walang sistema. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Metro Manila, sa isang container. So, ibig sabihin, baka sa umpisa pa lang ay talagang walang intention ito na ipadala. Kung kanino man ito, dapat ipadala. Naniniwala naman ang Bureau of Customs na may pattern sa ganitong modus kung saan apektado ang mga OFW naghahanap ng murang mapapadalhan ng kanilang mga pasalubong dito sa Pilipinas. Magbabayad sila dun sa mga consolidators. Siyempre, naunawa natin mga ordinaryong nagtatrabaho yung ating mga kababayan, maghahanap sila ng mas mura ng consolidators. Pagtitiwala sila doon, then ilalagay naman yan sa mga containers ng consolidators. Pagdating sa Pilipinas, hindi nga binayaran yung mga dapat pagbayaran, ina-abandon na nila. So pag na-abandon na yan, wala na silang mahanap na yung mga OFWs, wala na silang makausap na mananagot at sasagot sa kanilang mga katanungan kung nasa na yung kanilang mga boxes. Except that pag tiningnan nga nila yung mga website, ang nakalagay doon, pending in the Bureau of Customs. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Merrick Gonzalez, SMNA News.